Ito yung landslide na nung November lang nangyari. Bagyong Uwan ata daw ito nangyari. Ilang dekadang walang nangyayari dito sa Batad. Medyo minalas sila nung Bagyong Uwan na ang laki ng pinsala doon sa rice terraces. Kuya, anong tawag dito? Maning hubad? Ito nga kaya. Ano na? Ito saan? Alin dyan? Ito. Oh. Ano Ito ba to? kasi, maning hubad. Oh. Ito naman, maniga. Kompleto pa rin ang trio sa biyahe na to. Sinama ko na rin ang mag-ina dahil special ang destination na target namin at pati na rin ang iba naming makakasama na doon na namin katatagpuin. Kakasimula pa lang ng giyera sa Middle East ng mga panahon na to at pa-joke pa nga naming pinagkakwentuhan kung saan kami magtatago kapag nakisali ang China at kapag inatake ang Pilipinas. Ano tayo ng takadang? Bahala sila, no? Off-road sila pataas. Oo, hindi sila saka hindi nila pagkakabalang sigurin pa. Wala namang halos tao doon. Mga kaibigan, huwag na kayong sumabay sa amin, ha. Ano na, first tips na, sa takadang kami pag nagkagera. Tapos bubombay namin yung doon, yung biniyak na bato para wala lang makapasok. Sabugin namin ang dinamita. Pero hindi, maganda yan, maganda kayo pag kung may kakayanan kayo, dapat handa kayong pumunta sa mga ganung lugar kung sakali. Lalo na yung mga nakatira sa key cities na pwedeng targetin. Oo nga, tama ka, Pe. Kahit marami siyang gatas, hindi siya nakakailan matamis. At ako sarap ng gatas. Hindi siya yung gatas na cheap na skim milk. Birch na yung kaya? May lasa yung gatas eh. Hindi siya yung skim milk na pang scramble. Oo. Baka hindi siya skim milk. Skim milk yan. Ano bang tawag dito ulit? Kalimutan ko na. Pangatag kay Ato. Pangatag ka Nueva Ecija. Ano yung tawag nyo dito? Masarap. Itong legendary CR dito sa Marquez Cafe. Kanina, nakapatay pa tulog. Mama! Tapos, binubuksan ko siya. Ayaw niya. Ganyan. O, tignan mo, naka-on na ha. Ayaw, dinatakot na ako. Hala, ayaw na ulit. Hala, ayaw na talaga. Dito lang kami sa labas. Ayan na, gaganyan siya kanina. Pumasok tayo. Tapos yung dim light niya, paano mo yung iba, yung pang-hospital. O, tingin nga. Ayun o, iba yung kulay. Ayaw nga. Hindi siya yung... Ayaw, overexposed eh. Basta nga dim light siya, parang... Yan lang. Thank you. Madami kasi yan. Oy! Yan. Fine dining etiquette to. Sa panapat. Yan. Oh. Tapos? Bakit po yung fan? Nahangin. Tapos ganun. Ay, ang ganda ng shot. Ay, sorry. Pizza, kinatsara. Kambubo pala ng mama mo. Ganyan magkuha. Tapos? Pizza and bread. Bastos talaga. Uy! Galing ah. Tapos ang dami nilang Hindi pala nakatakip ng maayos. Sumundo pra. Palitan ko na yung pangalan ng channel ko, pre. Direk MJS na. Ikaw na laman ng video ko. Sa Marquez Cafe na kami nag-dinner kahit na nagtitipid kami. May utang kasi kami kay tita na may-ari ng restaurant. Dahil nung nagbalir kami last time, ay dapat dito kami dadaan para kumain pa uwi. Kaya lang hindi na natuloy dahil nagmamadali na kami ng time na yon. Sulit naman dahil yung price ng pagkain nila, sa totoo lang hindi makatarungan eh. Dahil tingin ko mas mahal pa dapat kung quality at lasa yung pagbabasihan. At bago umalis, meron pa nga pabaon na libreng kape si tita. Dahil wala akong karelyebo sa pagmamaneho. Mag-ano ka? Tutulungan kita Na? magda-drive. Magdadrive? Pre.
Kasama ko ang pamilya ko, pre. Gusto ko pang makitang lumaki ang anak ko, magkaasawa. Pag tayo lang, pre. Okay lang ba? At dahil dumaan nga kami ng Maki's Cafe sa Muñoz, Nueva Ecija, kinailangan naming sagupain ng mga mahabang truck na rumuruta sa Dalton Pass para makatawid ng Nueva Vizcaya. Usually sa Maliko ang daan namin kung gagawin ng Nueva Vizcaya. Kahit galing pa ng Manila, doon kasi wala kang makakasabay ng malalaking trucks na nakakatakot kapag napagitnaan ka na tapos palusong pa. Ewan ko lang kung praning lang ako kasi naisip ko baka mawalan ng preno yung nasa likod tapos masandwich kami. Kaya ayoko talagang dumadaan dito sa Dalton Pass. Dito na tayo sa arko ng Banawe. Pahinga lang saglit. Ang target namin ngayon ay sa Lake Tufug. Napuntahan na natin yun ilang beses na. 2 times. Kaya gusto kong dalhin yung mag-ina doon. At malapit lang naman siya sa Batad. 2 hours. Tapos babalik na lang kami after. Doon na lang kami magpapahinga. Kasi pag dumiretso ng Batad, bukas pa yung trekking. Hindi pwedeng mamaya na kasi pagod yung mga kasama na namin galing Manila. At ako din, syempre. Dito tayo matutulog for tonight. Tapos yung mag-ina ay sa kotse. Sa lapag sila MGS. At biyero. Tapos dito tayo sa ating hammock. Negative 5 na ngayon dito guys. Oh. Grabe, damig. The coldest place in the Philippines. The coldest place in the Philippines. Mas 9 na tayo nagising. Pero pakalamig pa din. Paro muna tayo. Lamig ka, pre? Dari. Yung mas malambing pa. Yung mas malambing. Yung mas malambing pa? Lamig ka, pre? Lamig doon sa kubo namin. Sa sasakyan namin, hindi kayo nalamig. Hindi naman. Sakto lang. Parang naka-aircon lang. Siguro ay aakyat na kami. Tapos yung mga kasama namin, hintayin na namin doon sa, sa lake. Para makapag-prepare na kami ng pagkain kahit papaano. Ito yung hagdan na aakyatin papunta doon sa Lake Tufog. Nakakatay na tayo. 10 na yun ah. Sa mga nagbibilang ng steps, bagay sa inyo to kasi 160 steps total. Pag naakit nyo hanggang sa itaas bago mag-lake. Hindi tayo nag-stretch. Yan! Tanggalin ko ba yung sombrero ko? Hindi, ang ganda nga siya eh. Diyan, tayo ka lang dyan. Dito, tayo ka dito. Ganda. Na hindi ka pa madudulas. Tanggalin mo yung bag. I-check boy! Natakot yun. Malaki yung mata niya pag gano'n yung boses mo doon. Hatid mo kami ulit. Mauna ka na. Go! Hindi namin alam daan. Ako na lang. Janelle! Hatid mo kami, Janelle! Pagod yarn. Lakad na. Yan kasi, puro ka lang Roblox sa bahay. Hindi ka malang may paglaro ng takbuhan eh. Wala naman akong paglalaroan. Hindi, magtakbo ka akit baba ng hagdan. Go, you fat man, go! You can do this! Go! Believe in yourself! Go! You can make it! Almost there! Go! Wow, wow, wow! Woo! Congratulations! Kaya, kung may matanda kayong kasama na hirap maglakad, medyo i-ready nyo sila or magdalawang isip na. Kaya Sunny, good morning! Pagdating nyo sa kubo ni Uncle Sunny, register tapos bayad ng entrance. 50 pesos each. Tapos pwede na kayong pumunta sa lake. Kala.
Sige, thank you. Thank you. Punta tayo sa Lake Tufub. Baby water. Guys, mag-explore lang kami guys. I-explore namin ang each other. Yung forest. Yung forest, yung forest. Yung masyado. Tingnan mo, magaganda sa ganitong forest, yung mga fern na ano, parang Jurassic. Ilang taon na kaya itong mga ito? Ultimate fixer talaga si MJS. Marami ang alam ayusin. Butane, cellphone, Kahit relationship. drone. Kahit relationship kaya niya ayusin. Saksing buhay. Kahit relationship kayang ayusin yan. Sariling buhay na lang yan, hindi niya kayang ayusin. Pero bukod doon, napakarami niyang alam ayusin. Bakit ka nagpapapansin? Masyado ka ng malambing, chick boy. Yan! Ang ganda talaga! MGS the Master Fixer! Nagpipixer din niya ng mga driver's license, birth certificate. Bukod sa pagpapahinga at pag-enjoy ng klima dito sa Lake Tufov, ay marami pa kayong pwedeng gawing activities gaya ng fishing at pagbabangka. Ingat lang sa pagdadala ng mga devices sa bangka at baka magaya kayo sa amin nung huling punta namin dito kung saan nilusong namin ang nagyayelong tubig para lang mahanap ang nalaglag na action camera. Anong oras na? 158. 1:58. Okay, 2 hours ang biyahe natin. Pabalik ng Banawe. Papunta ng Batad. And from Banawe, parang ano pa yun eh. 45 minutes pa yata. More or less, 2.5 hours. Nandun yung mga kasama natin. At naghihintay na lang. Sa Batad pala ay maraming homestay kayong matutuluyan. Pero ang pinakasuki namin si Batad Guest House. Batad Viewpoint Guest House. Na pag-aari ni Madam Grace. Siya kasi yung pinakamalapit sa parking. So kapag marami kayong dala at hindi kayo sanay talagang mag-trekking, sila ang best option. Something about this tells me I'm a fool again. And maybe Wild unas. Ang unas ay term ng Ilocano at Pangasinan sa sugarcane. Ang pinakamatamis na part dito, itong ilalim. Oh. Paano mo nalaman na yan ay unas at hindi damo? Namumula yung saka. Pag namumula, unas. Kasi sip-sipin mo lang. Anong sip-sip? Try it. Ngat-ngatin mo lang. Sugar dyan nang galing yung sugar. Madali kahit na. Saka ka mo. Nangat-ngatin mo lang siya to, sip-sipin mo yung fiber niya. Ang pangit naman itong kabanding. Kung di lang ano yung ngipin ko, masakit eh. Para maranasan mo yung mga naranasan namin ng kids kami. Masarap po ito yung ginagawa. Matamis yung juice, yan. Yung juice sa Ilocos. Oo. Ito yung juice ko. Ngat-ngatin mo lang to, sip-sipin mo. Iwan kita dito. Paano? Kakagatin mo Kakagatin lang. mo, to sip-sipin mo siya. Ganyan na. Masakit kasi ngipin ko, hindi kaya ng brace ko eh. Matatanggal. Ilunod ako. Hindi mo lulunukin, sip-sipin mo yung juice Sip-sipin niya. mo lang. Pag yung ginawa Subukan mo ko muna. Sige. Sige lang. Pakitaan mo nga. Hinatin mo sa apat.
Ikaw na lang kumagat yung sisip. Ayun, may juice kasi yung juice yung matamis doon. Tapre ah. Yun yung nagiging asukal. Sayang, Derek. Paano nagiging asukal yan? Eh, juice yan. Sayang. Subukan mo na, sisipin mo na yung gitna. Ginigop eh. Kagatin mo kasi para lumabas yung juice. Laway ko yung kinakagat mo eh. Oh, crunchy. Habang kinakagat mo, lumalabas yung juice niya, sipsipin mo. Oh! Sarap. Oh, di ba? Ganyan kami kahirap kumain ng treats nung bata. Ngayon, Sarap. bili-bili ka na lang sa 7-Eleven. Sarap, no? Yan ang magandang Yan, organic. organic pa. Walang chemical. Hindi ultra-processed. Tapos pwede mo pang sandata yan pag may masamang tao. Tutusok mo yan. For some time I've been sleeping, but not the way I used. Pagdating ng sentro ng Banawe ay andun na ang mga kasama namin, ang Takbong Banayad Gang. Sila yung mga kasama ko noon sa Tuktuk Days. Kahit saan gamit ang 3-wheeler ay nag-adventure kami sa iba't ibang lugar. Once a year, nagre-reunion kami at ito nga ang isa sa pinaka-special dahil mula sa pagsisiksikan sa tuktuk noon ay may kanya-kanya na kaming service ngayon. Keep on walking to someday. Yeah, I'll keep talking, keep on walking to someday. Bali, yung mga sasakyan, pwede nyo namang iwan sa mga parking na meron. Pero kung ayaw nyo, pwede rin naman dito sa gilid lang ng daan. Tapos dead end na kasi to, hindi pa kayang babain. Maglalakad na tayo papunta doon sa homestay. Alam mo kung bakit hindi natin binaba yung sasakyan natin dito, pre? Para mahirapan ka. Gamit natin dalawa. Para tayo sasabak sa gera. Thank you, Derek. Ako, pre, naalala ko lang health mo kasi kulang ka sa exercise eh. Ito na ba yan? Oo. Ako nasobran sa exercise. Hindi exercise na sobra sa'yo, pre. Sinalubong kami ni Ate Grace pagdating, ang may-ari ng guest house. Nakwento niya sa amin ang sinapit ng Batad Rice Terraces dahil sa isang nakaraang malakas na bagyo, kung saan isang bahagi nito ang nasira ng landslide at may mga bahay na nadamay. Madilim na makarating kami kaya minabuti na lang naming magpahinga para kinabukasan ay may lakas kaming mag-trek papunta sa gitna ng Rice Terraces. Diyan, makikita niyo may masyadong pababa. May manok sila o yun sa ibabaw. Bumaba na tayo ng Rice Terraces ng Batad. Meron ditong 2 routes. Meron yung isa sa open. Yun ay pagbababa ka ng Rice Terraces. Literal na nasa pinakababa ka. Ito namang dinadaanan namin na dadaan ng gubat. Ang bagsak nito ay sa middle level ng Rice Terraces. Na mas maganda yung view. Saka hindi ka na mahihirapan kasi nasa gitna ka na ng Rice Terraces eh. Pabalik, wala ka nang aakyatin masyado. Ito yung landslide na nung November lang nangyari. Bagyong uwan ata daw ito nangyari. Ilang dekadang walang nangyayari dito sa Batad. Medyo minalas sila nung bagyong uwan na ang laki ng pinsala doon sa Rice Terraces. Dito sa bahagi ng bundok na to, dyan nanggaling sa taas yung pinakaunang guho. Tapos dire-diretso na siya hanggang makarating doon sa gitna sa village. Mas kita pala yung pinsala kapag nandito ka banda sa itaas. Marami rin palang mga bahay na nasira. Siguro mga 5. Ang medyo kasamang palad pa, nung gumuho daw ito pala, ay hindi nila inakala na ganong oras guguho. Tapos ang forecast pa ay, or ang abiso pa ng LGU, ay yung mga nasa taas ay bumaba kasi nga
sila yung pwedeng agusin at wash out na landslide. Pero ang nangyari, yung mga nasa gitna pa yung nasa baba pa yung napuruhan. Kinakain yan nila. Sa mga locals, kuha kayo isa. Kailangan nga lang ibabad ng Yan yun. Pero hindi kinakain talaga yan dito. Yung mga locals. Ang kuha nila sa rice paddies ay kuhol, maliliit na eels, tapos kuhol ulit. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that